So yan, bali nakapasok na po kami ng pinaka-property dito sa may pinakabungad. Pakita ko muna po sa inyo yung makikita nyo sa pagpasok nyo pa lang dito sa may loob ng property. So ayan, bubungad na sa atin yung napakagandang view. Ayan. So explain ko lang po muna ulit about po dito sa may pinaka road. So ulitin ko lang po, tayo po ay magkakaroon ng pedy road po dito. So doon po yung barangay road kung saan makikita nyo yung pinakaliwanag na yan. Zoom natin para makita natin. Ayan. So dyan po namin in-stop yung aming mga motor. Yan po ay barangay road na nasa 2 kilometers po away from national road po tayo. So mapapansin po natin, dito po kami nagdaan sa may malinis na yan. Yan po ay gagawin po yung pedy road. Pero pansamantala po, dito muna po nagkaroon ng daan. Pero ang pedy road po, isisimulan po dito. Tapos po ay dire-diretso po yan dito sa may pinaka gilid po na yan. Ayan, tatagos po yan hanggang doon. Mamaya papakita po namin sa inyo kung saan yung pinakatatagusan niya. So ang nangyari po is ito pong kabila is another property at ito po yung property na 4.9 na binibisita natin for today. So explain po sa amin ni seller, sila po ay magbibigay ng 2.5 meters para po dito sa may gagawing pedy road po na yan ng barangay. And then yung kabila po is nagbigay din po ng 2.5 meters din po para po maging 5 meters po yung magiging pedy road po dito sa may gilid na yan. Natatagos pa yan dun sa may pinakadulo kasi marami pa pong property doon. So yan po yung explanation po sa atin ni seller. So ang mangyayari po, magsisimula po dun yung road. Ayan, magsisimula po dun yung road and then papaganyan po yun. So magigilid po yung pinaka-pedy road natin dito sa may pinaka-property. And then, dito naman po sa may pinaka-barangay road, so wala po tayong frontage po dyan. Kasi ang property po is ito pong nasa unahan na to is hindi po sakop ng property yan. Bali dito po tayo mag-start, dito po yung pinaka-property natin. So ang magkakaroon po tayo ng frontage is dito sa bubutasin or ginagawa pong pedy road. Natatagos po hanggang dun sa dulo. Tapos ito na po yung pinaka-property. So na-explain ko lang pong mabuti para mas maliwanag po sa atin yung pinaka-dadaanan po. So ayan na po, nilalakad ko na po yung property. Bali, magsisimula po tayo dito sa may niyog na to. And then papagano na po yan. So doon yung pinakakalawakan niya. So tara, iikot tayo. Mamaya papakita ko po sa inyo yung pinaka-pedy road na sinasabi ko po. Para mas makita nyo yung mas malinaw na daan dito sa property na ito. So ayan, lalakad na tayo. So dito sa harapan, tayo po ay may semi-flat po yung pinaka-area. Dito sa harapan po, mamaya titingnan po natin yung may pinakadulo kung ganun pa rin po yung itsura niya. So dito po sa part na to, yan maliwanag, wala tayong masyadong makikitang niyog dito sa may umpisa ng property. So nandito na ako sa may bandang gilid po. Ayan. So ito yung pinaka-itsura niya. Tapos doon po ako galing yan, nagbaybay na po ako. So doon yung start ng property, tapos nagbaybay na po ako dito. Yan, pakita ko muna po sa inyo yung view dito sa may harapan. So dito pa lang bubungad na sa atin yung mga medyo kabataan pong niyog. Ayan. Gaya ng nasabi ko, semi-flat po tayo dito sa may part ng unahan. So mamaya titingnan natin yung may likod kung ganun pa rin. Dito ang ganda. Napakaganda maglagay dito ng kubo. Yan sa part na to. Yan, lakad tayo. So mapapansin natin hindi po siya ganong marumi po yung property. Hindi yung mga niyog natin medyo may kababaan pa po. So yan, bali papakita ko lang po sa inyo yung pedy road na sinasabi ko po. Bali nandun po yung mga kasama ko. Ayan.
And then, binaybay ko muna po itong pinaka-pedy road. So, ito po yung sinasabi ko sa inyong magkakaroon tayo ng 250 meters and then 250 meters po dito sa both side po. Sa kabilang property na po ito. Ito po yung property na binibisita po natin. So, ito po yung pinaka-pedy road. And then, papaganon po yan. Doon sa dulo doon. So, mga ibang property na po yan. So, ang property po natin is mag-e-end po rito sa may Madre Cacao na to. Ayan, and then ito sa pinakaniyog po na to. So ito po yung property na binibisita natin. So mangyayari po, ito po yung pedy road, papaganyan. Tapos po ang property po is ito na. So ito po yung gilid po na yan is property po yung gilid na yan hanggang doon sa unang pinasukan ko. Ayan, so ina-explain ko lang po mabuti yung pinaka daan po ng property na ito. So tara, iikot pa rin tayo. So yan, nandun yung aking mga kasama. Tapos may makikita tayong puno ng sampalok po dito. So yan, napakaganda ng view. Talagang fresh na fresh yung air. And then talagang mapipil mo yung pagka-farm niya. Malinis yung property. So itong property po na to is may palayan pong kasama na hindi na siya natatamnan. Mamaya pupuntahan rin po natin yan. So magigilid muna tayo, bisitahin muna po natin yung mga niyog niya. Ayan, bali naggilid pa rin po kami. Pakita po natin ulit yung mga niyog pa niya. Ayan. Bali ito po sa kabuuan po na 4.9 hectares. Ito po ay merong kabuuan na niyog na nasa 1,000 kapuno. And then ito po ay kumikita na po as in yung pera na po na kinokobra po nila, yung return income na tinatawag. Ito po ay nasa 25,000 po. Ang kinikita po nito every 45 days. Yan, so may sure return income po tayo dito sa may property. So ito naman po, pwede po nating ipatabas yan, yung mga ulingin na yan kung tawagin. Pwede po natin yan ipauling. Para po medyo malinis po yung property po natin. So kapantayan pa rin po yung nilalakaran po natin. Sabi ko nga po, mama, iikutin natin para makita natin kung lahat po ito ay ganito po yung pinaka-itsura. So ito medyo masukal na dito. Ito na, nakita ko na. Dito po sa may dulo, sa may gilid, is medyo mag-slope na tayo. Pakita ko po sa inyo. Ito na yung palayan na sinasabi. So yan, mapapansin po natin, ito po na yung pinakapalayan na sinasabi na hindi na po siya natatamnan po. So ang mangyayari po, medyo pababa po yung property, as in lulusong po tayo, pero meron ako nakitang way na po pwede nating lusungan para makarating po tayo doon, pero dito medyo metaas po. So hahanap na lang tayo ng pwede nating babaan para makita natin yung kagandahan, kasi pagdating po doon sa may area na yon, kung yun po ay palayan, so flat po yan, flat na flat po yung area na yan. So marami pa rin tayong hardwood yan, pwede natin ipauling yan. So dito sa may baba ay pwede po tayo magpatanim po dyan. Pwede idea dyan, taniman natin ng talong, sili. Yan. Or kaya kung po pwede po, magkaroon ulit tayo ng palayan. Maganda pong idea yan. So yan, bali tumawid po kami ng property po. Bali pumunta muna kami dito sa may pinakadulo. Galing po kami doon sa may unahan doon. So nagliban kami. So makikita pa rin po natin yung mga nagbabata ang mga niyog. And then dito po yung nilulukan nila. So ikutin ko muna tong part na to. Bali dito sa part na to, medyo marami pa rin siyang niyog.
So explain ko lang po about dito sa property na to, about sa documents po ano. Bali ito po ay nasa original title. And then patay po si tatay. Bali yung babae lang po ang buhay, si nanay po. And then meron po siyang 3 anak. So lahat naman po yun buhay pa. And then nagkagandahan din po sa property na to, lahat po ng documents na kailangan sa pagbebenta is naka-ready na po. So may extrajudicial na sila. And then meron na rin po silang bayad din po yung amilyar nila. And then nakahanda na rin po yung mga documents na kakailanganin po sa bentahan. Sabi nga po nila talagang inasikaso na po nila talaga mga kakailanganin sa pagbebenta kasi gustong-gusto na daw po nila itong mabenta. So yan, medyo pa-slow po tayo ng konti. Pakita natin yung ganda ng view dito sa part na to. Ang ganda dito kasi ang dami niya talagang mga nagbabataang niyog. And then medyo, pakita ko lang po medyo mag-slope tayo ng konti dyan para makarating tayo dun sa may pinakababa na yun. Yun po yung sinasabi nila na palayan. So dun po sa may dulo na pinanggalingan namin, bali dun po kami galing po sa start nung pinaka-property, and then nag-slope po kami, and then patag po siya. Yan, patag na patag yan. And then akit ka ng konti, ayan, sa may kinakatayuan ng aking mga kasama. Ayan, dyan. So, ang nangyari po is slope, and then flat dun sa gitna, and then slope pa rin po. Pero napaka-gradual naman, okay lang naman. Ayan, katulad niya, binababa ko na siya, unti-unti. So, hindi ko nararamdaman yung hingal. So napansin ko din sa property, marami naman tayong mga fruit bearing. Meron tayong langka, meron tayong sampalok, meron din konting mga ilang puno ng bayabas. Tapos meron din po tayong puno ng mangga. So yun po yung mga nakapaloob na fruit bearing dito. So pakita ko lang po sa inyo yung pinagmulan ko kanina na place. Ayan po So mapapansin nyo po yan kanina, tinamaan po ng camera natin yung mga kahoy na yan. So doon po ako galing doon sa may unahan na yon. And then hindi po ako doon bumaba doon sa part na yon. Bali naggilid po ako doon sa ibang gilid, doon po ako dumaan. Medyo mataas po kasi ng konti doon, so hindi safe para sa akin, baka madulas ako. Pero dito sa part na to, pagliban ko rito sa may dulo, pwede naman po akong lumusong na dyan. Kaya lang tinatamaan naman ng camera natin, so hindi na tayo lulusong po So may mga puno din po tayo dito ng mahogany. So bali pumunta po kami dito sa may pinakadulo. Dito naman po sa may pinakadulo, explain ko lang po yung pinaka view niya. So dito po ay more on mga ulingin na po yung mga nakalagay po dito, no. So may mga hardwood tayo dito na pa pwedeng ulingin. And then may flat po dito sa nilalakaran namin, pero pagdating dito po sa may side na to, medyo mag-slope na po tayo. So, pinapakita lang po sa atin ni Kuya yung kumbaga parang ang pinaka gilid niya is medyo matalik na po kung tawagin, bababa tayo. So dito na lang tayo, magigilid na lang tayo sa may gilid. Lakad tayo dito sa may flat area. Yan, so kitang kita naman natin, wala na siyang ganong tanim dito sa may pinakadulo. So sa bungad lang po meron siyang mga niyog. Dito daw po ay hindi na daw po talaga ito na tamnan, hindi na naasikaso ni owner. Sobrang laki kasi. So may signal po tayo ng cellphone. And then meron din pong, ang source po ng tubig dito is sapa po. And then pwede rin po tayo maghukay po ng balon.
Okay na yan! So yan, bali sakop pa rin po ng property ito. Bali ito po yung, doon po kami galing po ano. Tapos medyo nag-slope po kami dito ng konti, and then dito na kami lumiban sa may kabilang part. So makikita po natin yung pinanggalingan po natin. Yan, matatanaw natin yung mga niyog na yan, ganyan po karami. And then matatanaw din po natin dito sa may area na to, yan. Medyo malinis po siya. Ang pinakamagandang idea niyan, lagyan niyo siya ng mga kalabaw, yan katulad po nung kalabaw na yan, pag-aari po nung may kabilang property. So nagsusuga po siya dyan para hindi po masyadong damuhin yung property. So yan, kitang kita natin yung napaka daming niyog, tapos mga batang bata pa rin siya, oh. Yan, sakop pa rin po yan. Yan, kalinisan na yan, sakop yan. Tapos yung mga hardwood na yan na pa pwedeng ulingin, kasama pa po yan. Bali po ang pinakalanderas po niya is, ayun po, ano, kung makikita po natin yung kahoy na yan, zoom lang natin. Yang nakabuwal na yan, yan po yung pinakalanderas na to, another property. So lahat ng tinatamaan po natin ng camera is yan po, sakop po lahat yan. So ganyan kaganda po yung property. Bali ko i-describe ko po, more on gradual slope po ito. And then kung i-rate ko po siya, ano, nasa 70 ang gradual slope, and then nasa 30% po yung flat. So ito pong property na to, ang nasasakop niya, or ang pinaka bayan po nito is Santa Elena na po ang nakakasakop nito.